Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Princess Rohanisa P. Kamar, and ngayon po ay tatalakayin natin ay ang El Filibusterismo Kabanata 26 na ang Paskin. Ang mga pangunahing tauhan dito ay si Basilio Macaraig, Sandoval, Taddeo Juanito, tsaka si Isagani. Ang tema naman nito ay una ay pagsupil sa malayaang pagpapahayag dahil ipinapakita kung paano pinagbibintangan at inaapi ang mga Pilipinong mag-aaral na naghahangad ng reforma. Pangalawa, pang-aapi ng kolonyal na pamahalaan. Ang mga Kastila ay mabilis na nagbibintang kahit walang sapat na ebidensya. Pangatlo, pagkasangkot ng mga walang kasalanan. Ang mga estudyante ay naging biktima ng maling akusasyon na nagpapakita ng kawalang hustisya sa panahong iyon. Yun po ay ang ating tatlong tema ng Kabanata 26. Simulan na po natin ang Kabanata 26. Una, maagang nagbangon si Basilio upang magtungo sa ospital. Nais nang pakialaman ang kanyang lisensyatura sa universidad. Pagkatapos madalaw ang may sakit, uutang siya kay Macaraig ng perang guguguli. Ang naimpok niya ay naipantubos kay Huli. Maaga na bumangon si Basilio dahil pupunta siya sa ospital. Tsaka nais niyang ayusin yung lisensyatura niya sa universidad. Tapos nadalaw siya sa may mga sakit sa ospital. Then utang daw siya kay Macaraig ng perang gagamitin, or kunya daw kasi yun ay pangbayad kay Huli. Sa tapat ng San Juan de Leon ay may nagtanong sa kanya ukol sa pagbabangon. Iniugnay niya sa isip ang pagkakatungo sa kanya ni Simon. Marami raw nadadamay ng mga estudyante ayon sa nagbabalita. Nagpatuloy sa paglalakad si Basilio. Nakasalubong niya ang isang katedratiko na malapit ang loob sa kanya. Itinanong kung nasa piging ng mga estudyante si Basilio. Mabuti raw at wala. Nang malamang kasapi si Basilio sa kapisanan ay pinayuhan nito ang binata na umuwi at sirain niya ang lahat ng kasulatang magdadawit sa kanya. Nabanggit ni Basilio si Simon. Wala raw kinalaman dahil nahihiga ang mga aalahas dahil sa sinugatan ng kung sino. Katedratiko is professor. Nakasalubong daw ni Basilio ang professor na malapit sa kanyang loob. Tapos tinanong niya si Basilio kung nasa piging ba si Basilio kagabi. Tapos mabuti raw dahil wala siya doon. Pero sabi ni Basilio na nandun daw siya. Tapos pinayuhan siya ng professor na umuwi na daw siya at sirain lahat ng papel na makakasangkot sa kanya. Tapos, nabanggit ni Basilio si Simon kung may kinalaman daw si Simon. Ang sabi ng professor ay wala daw kinalaman si Simon dahil sugatan siya. Itinanong ni Basilio kung may kasangkot na tulisan. Wala raw. Panay raw mga estudyante. Nagkatagpo raw sa universidad ng mga paskil o mga paskin na mapang himagsik. Itinanong daw ni Basilio kung may mga kasangkot na tulisan. Tulisan is mga magnanakaw. Tinanong daw ni Basilio kung may mga kasangkot na magnanakaw. Pero wala raw kasi puro daw mga estudyante. Paskin is poster siya. Like for example, na posters kanya. Tapos mga nakalagay raw mga message. Parang nagbababala o nagbabanta. Gitim ito sa paskin. Nagpatuloy si Basilio sa paglalakad. Tapos ito yung mga karagdagang balita. Marami raw estudyante ang pupungutan ng ulo, ipapabilanggo, ibabagsak sa paaralan. Nagunitan ni Basilio ang sinabi ni Simon, sa oras na kayo itiwalag nila, di kayo makakatapos sa inyong karera. Pinaghinalaan ni Basilio na may kinalaman si Simon sa mga paskil. Nagunita is naalala. Naalala daw ni Basilio yung sinabi ni Simon na sa oras daw na kayo itiwalag. Itiwalag is matanggal or tanggalin. Sa oras daw na tanggalin sila is hindi nila matatapos yung karera. Hindi daw matatapos na Basilio yung karera. Kaya pinaghinalaan ni Basilio na may kinalaman si Simon sa mga paskil dahil doon sa sinabi niya. Tapos nakita niya si Sandoval. Tinawag ito, naging bingi ito sa tabag niya. Tinawag daw ni Basilio si Sandoval pero hindi daw narinig ni Sandoval. Tapos tuwang-tuwa si Taddeo. Wala na raw klase, ibibilang ko raw lahat ng ang kasama sa kapisanan ng mga estudyante. Tuwang-tuwa pa rin ito dahil walang
klase. Tuwang-tuwa daw si Tadeo kasi walang klase. Tapos si Palais naman ay parang baliw na paulit-ulit ang pagsasabi. Si Juanito Palais naman daw is parang baliw. Tapos ito yung sinasabi niya, wala akong kinalaman, sabi daw ni Palais kasi wala daw siyang kinalaman. Tapos mabilis malili si Juanito nang makita ang isang tanong na palapit sa kanila. Natanong ni Basilio si Isagani, namumutla ang huli ngunit pinagpupuyasan ang kalooban. Nakita daw ni Basilio si Isagani. Si Isagani is kaibigan ni Basilio. Nakakapagtaka mga Ginoo na walang kakwenta-kwentang mga bagay ay nagkakagulo tayo na parang mga mayang paking na itinaboy ng tao-tauhang panakot. Ito lang ba ang pangyayari na nagkabataan ay mabibilanggo dahil sa kalayaan? Nasaan ang mga binitay, ang mga pinagbabaril? Bakit tayo magsisiurong ngayon? Sabi daw yan ni Isagani. May nagtanong daw, sino ba ang unga sa sumulat na iyon? Tapos sabi naman ni Isagani, walang halaga ang kung sino ang sumulat. Tungkulin nilang mga kura. Mga kura is parang mga politician. Alamin nito. Ngunit di tayo dapat patangay sa kaguluhang ito. Kung saan naroon panganib ay doon tayo dumako. Dahil naroon ang karangalan. Kung nasasabi sa paskilay kaayon ng ating kalooban, sino man ang sumulat nun ay dapat natin pasalamatan. Kung hindi naman ay sapat ng tutulan natin at tanggihan. Ani ni Isagani, sabi daw yun ni Isagani. Tumalikod si Basilio, di siya nagsang-ayon sa sinabi ng kaibigan. Tutungo siya kay Makaraig upang mangutang. Dito ni Arintana ang mahiwagang senyas ng mga kalapit bahay ni Makaraig. Tumalikod daw si Basilio kasi hindi siya sang-ayon sa sinabi ng kanyang kaibigan na si Isagani. Tapos pupunta siya kay Makaraig kasi na doon mangungutang na siya. Tapos napadubo siya napaharap sa dalawang tanod na veterana. Sabi daw ni Basilio, naparito ako upang makipagkita ako sa kaibigan kong si Makaraig. Sabi daw ni Basilio na sa mga tanod na pupunta daw siya kay Makaraig. Tapos nagkatinginan ang dalawang tanod. Dumating si Makaraig at ang kabo at dalawang kawal. Nagtaka si Makaraig kay Basilio. Nagtaka daw si Makaraig kay Basilio. Sabi ni Makaraig, marangal na pagkatao, sa panahon ng kapayapaan ay umiwas kayo sa amin. Sabi daw ni Makaraig. Inusik ng kabo si Basilio. Dinakip rin ito nang magpakilala kung sino. Tapos si Basilio daw is dinakip din ng mga kabo or tanod kasi akala nila kasama. Tapos sabi ni Basilio, pati ba ako kasama ba daw si Basilio? Tapos natawa si Makaraig, huwag kayong mag-alala, mabuti nang maibalita ko sa inyo ang ukol sa hapunan kagabi samantalang nasa sasakyan tayo. Sa sasakyan ay pinatapat ni Basilio ang kanyang pagsasadya kay Makaraig. Sinabi ni Makaraig na maaasahan siya ni Basilio at sa magtatapos raw ng magdodoktor aayahan pa nila ang mga kawal na dumakip sa kanila. Good afternoon, ma'am. And nanganib ang mga mag-aaral dahil mabilis itong kumalat sa mga nasa pamahalaan. Patatalasikin ang mga mag-aaral at ipinakulong kahit walang malay sa pagpapaskil. Kung si Simon ang may kagagawa nito, umanda siya at maninindigan ako, payag niya sa sarili. Tinanong siya ng profesor sa klinika kung dumalo siya sa piging at kung kanib siya sa kapisanan ng mga mag-aaral bilang pamalasakit. Pinapayo ang iligpit ang anumang papel na maaaring magdala sa kanya sa panganib. Napaglaman niyang ang dahilan ng pagkalalagay ng mga piskin ay mga masamang sinabi sa pinto ng pamantasan.
Ah, Keto kon bisilyo madagal bis amya mag-aaral miya pad sa gito miya ula-ula na miniiwas si gito di siran di bibitiray na di magbulong-bulong mga estudyante sa gito kaplalakaw niyan na adin niya balak yan na si professor na isang clinics kanyan. Sa clinics kanina gito professor na inisya niyan gito binata bone pad siya gito piging na sa kapinsan na sa mag-aaral din si professor na pinayuan niya si gito binata na iligpit kung nagkuni anong tunay matatago siya gito papel adi na gito di comment akapad udi na magdala ng panganib kumyanon so mga kunyan nun so mga karata Pitero Paskin na Pitero Paskin din keto kon iyang ito na matatago sa gito Paskin na mga rarakatero din aya pinag-inalaan na sa mga mag-aaral din sa Steve Basilio sung kanin sa pamantasan na adin miya ilan yan pagkawano guardia civil sa mga estudyante din miya kaliw siran sa paaralan si Basilio na tumuloy sumuld tumuloy sa pamantasan din si sako sumyong sa walay makareg na tumbis ka niya sa pirak sa mapasad uto na tuming sa paaralan na adna miya balak iyan dua katawag guardia civil na din inisyan niyan tunay pakairan din sa kukiyato kawan iran kanya si Basilio na diya kapiran na si Basilio na makaray na ninso Paskin na isang limbag na tumutulig sa pamahalaan ng pamantasan ay paaralan. Sa lapi, pira, naimpok, naipon, pinag-imagsik, pagre-rebuildi, sa otoridad, dampa, bahay kubo. Pasad, ma'am. Ang Paskin is siya, parang poster, tapos may mga message doon or mga babala. Tapos yung mga nakalagay doon is ang mga Paskin tulad ng pagbitay sa mga makapangyarihan, pagsalakay sa mga gusaling pansimbahan, at pagdanak ng dugo sa buong kapaligiran. Yun yung nakalagay sa mga Paskin, yung mga pinandidikit doon. Yun yung nakalagay doon. Narito ang mga katanungan. May kinalaman kaya si Simon sa mga Paskin? Ito ang sagot. Ayon na rin sa katedratikong nakausap ni Basilio, wala. Si Simon ay nahihiga dahil sa kapahamakang inabot. 2 araw na. Yun daw, wala daw kinalaman si Simon, sabi ng professor. Tapos, pangalawa, sino ang nakakita ng mga Paskin? Ito ang sagot. Walang nakakita sa mga nagbabalita. Maaga raw itong pinabakbak ng Vice Victor Sibila at ipinadala sa pamahalang sibil upang gawing patibay sa pagsusuplong laban sa mga estudyante na siyang tiniyak na may kagagawan niyon. Wala doon nakakita kung sino yung naglagay ng mga Paskin.